Nagkaroon tayo ng midterm elections, di ba? Sinuwerte si Tambi, wala siyang kalaban, kaya siya nanalo. Mananatili ba siyang Speaker of the House? Hindi. Yung pagiging Speaker of the House ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez, matatapos kapag nag-umpisa ng mag-oath yung mga bagong halal na congressmen. Nagkataon kasali siya doon. So mag-o-oath din siya. After ng oath taking niya para sa 20th Congress, automatic yon. Hindi na siya Speaker of the House. Kaya lahat nung mga isinampang usapin ng 19th Congress nila House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez, pag alis niya sa pwesto, kasama na rin niyang tatanggalin lahat nung mga hindi na aksyonan na mga problemang isinampa nila. Kasama doon ang impeachment kay BP Sara. Tatanggapin ba ng 20th Congress yung impeachment na isinampa nila kay BP Sara? Hindi. Diba? Ito, base ito doon sa mga napapanood ko tsaka sa mga naririnig ko. Hindi dahil naisampa ang impeachment sa 90th Congress sa pangunguna ng House of Representatives na si Martin Romualdez na pinsan ni PBBM, hindi nangangahulugan na sasaluhin yun ng 20th Congress. Kapag ka nag-end ang 90th Congress, dahil hindi pa naumpisahan ang usapin, hindi pa natatalakay sa Senado, bagamat isinampa ng Kongreso ng 90th Congress, hindi ibig sabihin magtutuloy-tuloy yon sa 20th Congress. Pwedeng i-deny at talagang made-deny na yon, mawawala na yon, mabubura kasama ng mga posisyon nila ng 90th Congress. Yung House Speaker Martin Romualdez, wala na siyang pwesto, wala na siyang posisyon, magkakaroon uli ng eleksyon. Sino-sino ang magkakaroon ng posisyon sa 20th Congress ng Kongreso, maging ng Senado? Diba, no? Natututo ko, no? Natututo ba kayo sa akin? No? Diba? Yun lang naman importante doon. Nakakatawa lang, diba? Right after the election, nung mga nanalo, pinag-uusapan na nila sino-sino ang magpo-prosecute kay BP Sara sa impeachment. Hindi nila inisip na maaring hindi makarating sa 20th Congress yung impeachment. Kasi ganito lang po yan eh. Parang bagong taon. January 1. December 31. Natapos ang taon, ang dami mong problema, di ba? Ngayon, January 1, New Year's resolution, bago umpisa, bago lahat. Bago nga lahat eh, kasi ng December 31, nagbabayad ka ng tax mo for the whole year. Diba? Binabayaran mo lahat yun. Ngayon, pagtungtong ng January 1, dapat bayad ka sa mga obligasyon mo, hindi ba? Para nun magkakaroon ka uli ng panibagong umpisa ng January 1. Ganun yun. Ganun lang din yun. Yung mangyayari sa Kongreso at sa Senado, magkakaroon uli ng balasahan ng mga mamumuno. Kaya yung pamumuno ni House Speaker Tambaloslos, mag-e-end yun once na mag-oath na sila. Diba? Kaya, sabi ko sa inyo noon pa, walang magiging silbi, hindi matutuloy ang impeachment na yan. Not because yung mga gagawin nila, hindi. Kusang mabubura yan. Kusang mabubura yan kasi magkakaroon ng bagong pamunuan. Pag nagkaroon ng bagong pamunuan, ang sasabihin lang ng bagong pamunuan, hindi namin pinlano yan, wala yan sa agenda, ayaw namin yan. Ganun lang yun, di ba? Kaya dito po sa ating gobyerno, pinipilit nila na yung kanilang mga programa, umpisahan nilang ayusin ng pag-upo nila, which was July 1. 4th of July kasi yun na yung mag-o-oath sila. So, right after ng oath taking, umpisa na yan. Babalang kasi na nila.
Pag nangyari yon, nasa na kaya yung mga crocodile, di ba? May mga nanalo din ng mga crocodile eh. Saan kaya kayo mapupwesto, no? O eto pa, si Laila de Lima. Babalik kaya sa kulungan? Kasi, yung Court of Appeals, may nag-file. Hindi ka mapupunta sa Court of Appeals yung kaso mo kung walang magpa-file against you. May nag-file doon. Ngayon, pinakinggan ng Court of Appeals. Kasi, ang naging tanong ng Court of Appeals, bakit yung judge ng RTC, Muntinlupa, bakit na-acquit si Laila de Lima? Ang naging dahilan lang niya, umurong daw yung testigo. Wala na. Hindi nila inaccept yun. So, ang tanong dito, balik kulungan na ba si Laila de Lima? Paano yung naging offer sa kanya ni Tambaloslos na isa sa magiging prosecutor ni BP Sara? Parang hindi umaayon sa inyo ang batas. Ay, hindi pala. Parang hindi umaayon sa inyo ang panahon. Di ba? So, yun po. Hindi dahil sa maraming kumampi kay BP Sara para hindi siya ma-impeach, para hindi matuloy ang impeachment. Kung hindi, dahil hindi na pag-usapan yung impeachment during 19th Congress, na i-final ng 19th Congress, kung naumpisahan yun, baka tumuloy talaga. Pero dahil hindi naumpisahan, pagka nabago na ang pamunuan, kasabay na mawawala ng mga dati nilang posisyon, yung mga i-final nilang mga problema. Kaya kusang masusolusyonan yung mga problema eh. Pag mali ako, pasensya na, pero paano kung tama ako? Diba? Sabi ko nga sa inyo, basahin nyo yung mga pagkakadugtong-dugtong ng istorya. Dahil doon lang, makikita ninyo, may bearing pala yung sinasabi nitong caregiver na to. Diba? Pagkatapos noon, so, ang lagi ko sinasabi, mababasura yan. Dahil ganito lang yan eh. Sige. Grade 6 yung apo ko. Nag-graduation. Diba? First year high school siya. On his 7th grade, yun yung first year high school. Pag enter niya ng 7th grade, matatanggal na lahat yung tungkol sa 6th grade. Kasi gumraduate na siya doon. Kaya mag-uumpisa siya uli ng 7th grade. Ng month of June o July yata ngayon sa Philippines, di ba? Ganun lang din yun. Ganun lang din ang bawat organisasyon ng gobyerno. Para rin silang mga estudyante. Nagkakaroon ng botohan, nagkakaroon ng pag-aaral tungkol sa mga batas. Di ba? Simpleng-simple lang naman eh. Simpleng basahin. Hindi kasi pwede na yung galit ni Tambaloslos ay itutuloy nung magiging Speaker of the House ng 20th Congress. Magkaiba sila. Magkaibang tao. Walang duplication. Kahit twins, hindi yan duplicate talaga. Masasabi mo silang duplicate, pero meron talagang pagkakaiba. How much more yung dalawang magkaibang tao. At magkaiba ng Kongreso. 19, magkakaroon ng 20th. Diba? Parang presidente. Every 6 years, nagpapalit tayo. Every 6 years din, nagkakaroon ng bagong mga gabinete. Ganun lang yon. So, in that case, meron pa bang impeachment? Kahit ano pa'y pagtalunan nila, wala nang impeachment. Kusang mabubura yon pag bumaba si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Yan lang ang abangan nyo. Bababa yan bilang Speaker of the House. Hinihintay nila yung June 30. Ang sinasabi sa inyo, June 30 sasabihin, impeachment is gone. Di ba? It's gone. Bakit? Kasi, paano pa nilang itutuloy yung hindi naumpisahan? Kung may naumpisahan, may itutuloy. Walang naumpisahan. Mag-uumpisa pa lang sila ng June 30. Paano mag-uumpisa? Wala na ngang mga senators na nakaupo. Kasi nga, re-elected. Nagkaroon ng election. Doon sa nagkaroon ng mga bagong senator at yung mga dating senator na re-elect. Di ba? Parang ganito lang yan. Kumakain ka.
Ngayon, ayaw mo nang gamitin yung plato kasi madumi na. Kukuha ka uli ng bago. Para nun, umpisang kain mo. Malinis, masarap, masino. Ganun lang yun. O, sana naipaliwanag kong mabuti yung tungkol sa impeachment. Pag nawala sa pwesto, si Tambaloslos, dahil mawawala siya sa pwesto, yung Speaker of the House, kasabay niyang bababa yung ipinail nilang impeachment kay BP Sara. Sabay silang mawawala.